Cayetano. How will you help po na maayos po yun? Since may ethics complaint na po sa Senator Nancy. Pag-usapan yan at our level, no, individual level namin as senators, mas maganda. Pero kung decidido talagang i-elevate sa ethics committee, then as member of the ethics committee, we will hear that complaint. Pakinggan natin. Sabi nung chairman ng ethics, si Senator Tolentino, parang magkakaroon na ng litigation bago talaga i-elevate sa hearing. You think, sir, mainam na mag-usap-usap muna kayo, sir? Mas maganda. Mas maganda because 24 lang kami. Dapat walang samaan ng loob. Magkakaintindihan kami dapat palagi. Every day of our lives, dapat magkakaintindihan tayo. Sir, balik lang ako sa SONA. Marami po sa inyong mga colleagues calling for the ban na po talaga. Do you think it is high time for the President na sa SONA niya mismo mag-create na siya ng stand about this POGO issue? Well, we cannot force the President. It's his call. Kung gusto niya talaga. Pero alam naman yun, personally ako, ang stand ko noon is bigyan ng tawag mo, yung grace period to adjust to yung kailang scaling down of operations. Pero ngayon, pwede na, right away kung gustuhin ng Malacanang, dapat ito na. Because from when we started that investigation under my committee, joint with the committee initiator Gatchalian, Ways and Means. I saw the problem was just mere criminality, and it only boils down to public order. Pero ngayon, nakikita na natin na parang it is already elevated to the level of national security issue. So, pwede na siguro dapat ihinto na yan. What prompted you, sir, to side sa mga na-expose sa POGO sa Clark at yung mga fake? Yes, yung nakikita na natin na ito, yung mayroon ng naging mayor, di ba? Yung mayor Go. Tapos ngayon, meron na naman yung katakot-takot na kadami pa ng mga birth certificates na issue para dito sa mga Chinese. Kasama pa doon yung bayan ko, Santa Cruz, Davao del Sur. So, it has become a national security threat already. So, dapat talagang seryosuhin na natin ito. Kung gusto natin na hindi tayo ma-compromise further, we have to stop it. Sir, yung hindi pag-attend ni VP Sara sa narating na SONA, what do you make of it? Paano yung sinasabing limiting ko mismo Vice President hindi narating sa SONA? Well, it's her call. Kung ayaw niya, wala naman talagang pilitan yan. Nasa kanya na yan. Do you have information kung a-attend ko si dating Pangulong Duterte? I don't know. Wala akong information. Sir, dun sa Santa Cruz, di ba sabi mo, bayan mo yun, kakilala mo po yung, di ba, malit lang naman yun, yung sa civil registry, sa kabalo. Kasi parang doon nagsimula, 1-2 yung in-approve na napaka-highly likely. Pero, let's face it, hindi lang Santa Cruz involved. Marami. Dito sa Metro Manila, marami rin, di ba? Yung Santa Cruz, marami. Kilala ko yung local civil register doon. He was a younger brother of my classmate in high school. Kilala ko yun.
Sige, siguro ha, kayo gagawa na naman ng istorya nyo yan na porki kapatid ng classmate ko, kukunik na naman sa akin ha. I'm just being truthful and honest to you. Ha? O, sige, gawa na naman yung istorya na ka-involved na naman si Bato dyan. Kami nga, in fact, kami nga, during our hearing, nakadiscover niyan. Yung hearing first ni kanong committee yun, kay Ethics Committee. Si Senator, ang chairman nun, si Senator Pia Cayetano. I was the vice chairman. And galit na galit ako nun at nabanggit yung aking mahal na bayan. So dapat sabi ko, upakan nyo yan, bistigahan nyo na gusto yan para managot yung dapat managot. Sir, dun sa profile ng kapatid ng kaklase mo, do you think capable siya or baka napaikutan lang din siya dun sa late registration? Sa kanila sa I don't know. Ganun kadami. Walang monetary consideration doon. Kung ganun, alam mo, hindi Pilipino, tapos bibigyan mo ng ganung papilis, that's, nobody will believe you na napaikutan ka o ano. Talagang you give in to the temptation of corruption. Hindi ko pa nakita yung, wala pa naman, hindi pa naman siya na, we were not able to hear his side in a hearing, di ba? Hindi pa natin pero that's my take on it. Being a former police officer, ano pa? Irregular para hindi niya mahalata. Ha? Napaka-highly irregular para hindi niya mahalata. Oo, very highly irregular. Sa dami. 2013 pa rin nag-start yan, di ba? 2013 pa nag-start yung processing ng papel na yan. Ng late registration. Yung late registration. Dapat, pag mapatawag siya sa investigation, sabihin niya kung sino yung nagpa-process. Kasi hindi man individually pupunta doon isang inchik, no? Isang Chinese pupunta doon na mag-process. Merong tao yan na by bulk nagdadala doon sa kanya, nagpa-process. Dapat tumbukin niya yun para kasama yun sa makakasuhan. May we get your thoughts on Mayor Alice Go na hindi dumarating sa hearing and now being may arrest order na siya, sir. Pero walang paramdam po siya ay dadala sa hearing. Instead, nag-file yung camp niya ng petition for certiorari so that she will not be invited anymore. Your thoughts on it, sir? Well, what's good for the goose is good for what's good for the gander is good for the goose, di ba? So, pantay-pantay na ang treatment sa lahat. Ha? Nahanap natin na gusto si Pastor Kibuloy, hanapin rin natin yan si Alex Go. Alex Go. Kaya, meron na ba siya criminal case? May warrant na ba siya? May warrant. Oh, so bising. Wala pa? Yung pa pala, yung contempt order lang ng Senate? May arrest order from Arrest orders from the Senate? Yes, sir. Also, dapat yung Sergeant at Arms natin ay mag-coordinate sa local police doon o sa NBI, sa IDG, kung paano siya malukit. Kung nandito pa sa ating bansa, baka mamaya wala na naman yan dito. Sir, so ulat si Senator Win sa Pasig City Police, allegedly meron pong threat sa buhay na ni Senator Risa. Sino? Si Senator Win Gatchalian. Oo. Sir, being a former PNP chief, ano yung dapat na step dito? Dapat ba mag-increase ng police visibility or security dito sa Senate or What's good for the goose is good for what's good for the gander is good for the goose, di ba? So, pantay-pantay na ang treatment sa lahat. Ha? Nahanap natin na gusto si Pastor Kibuloy, hanapin rin natin yan si Alex Go. Alex Go. Kaya, meron na ba siya criminal case? May warrant na ba siya? May warrant. Oh, so bising. Wala pa? Yung pa pala, yung contempt order lang ng Senate? May arrest order from Arrest orders from the Senate? Yes, sir. Also, dapat yung Sergeant at Arms natin ay mag-coordinate sa local police doon o
o sa NBI, sa IDG, kung paano siya malukit. Kung nandito pa sa ating bansa, baka mamaya wala na naman yan dito. Sir, sumulat si Senator Win sa Pasay City Police. Allegedly, meron pong threat sa buhay na ni Senator Risa. Sino? Si Senator Win Gatchalian. Oo. Sir, being a former PNP chief, ano yung dapat na step dito? Dapat ba mag-increase ng police visibility or security dito sa Senate or mag-request na Senator Win ng additional detail because of that threat? Allegedly, sir, related daw dahil sa Pogo investigation, being active sa Pogo investigation, kaya may mga ganong alleged threats sa buhay nila. Well, naniniwala ako na pwedeng magkakaroon ng threat dahil Pogo is a multi-billion industry. Para ring drug industry, no? Yung mga drug cartels ay galit na galit sa'yo, pwede ka iti-threat. Kaya the same is true with Pogo dahil money is the root of all evil. So, pag yan ay na-deprive sa kanila, yung income na yan, magagalit yan at iti-threaten ka talaga. So, dapat i-beef up nila yung security nila para makasiguro tayo. Beef up ng kampo ni Senator Win, sir? Yung security? Individual security nila. Yung kanyang personal security. Dahil kung sabihin natin na establishment security lang ng Senado, what about kung lalabas siya sa Senado? So meron siya weakness doon siya titirahin sa kanyang mga weak points. So dapat all the way secured siya para hindi natin bigyan ng chance yung mga tao na yan na maghahagi nanunurture na sila ng mga tao, pinag-torture na nila. Ngayon, pati senador, tatakutin nila. Anak ng baka. Ako takutin nyo. Huwag yung aking magkasamahan na hindi sanay sa takot. So, bilang malapit kay Dari Pangulong Digong, what can you say dun sa, well, parang iniugnay na ang Dari Pangulo sa Pogo dahil sa kanyang, yung kanyang connect kay Michael Ang. Michael Yang yun, pangalan, Michael Yang. Well, as I've said, if they have the goods, they file case against Michael Yang. At saka, I don't think they can implicate the good former president. If they have the evidence, gawin nila. Pero I don't think so na implicate nila dyan. By mere association lang. By mere association siguro dahil kilala si Michael Yang, pero pag sabihin mo na si President Duterte mismo ay involved so kung anong ginagawa, kung mayroon man ginagawa na illegal yung certain Michael Yang na yan, kung mayroon ginawang illegal, I don't think ikukundon ni Pangulong Duterte yan. Sa Davao pa kami noon, may instruction yan sa akin na pag itong mga Chinese na ito, mayroong ginagawang hindi maganda, you know what to do, trabahuin mo. So meaning, Iupilitan ko kung meron silang mga illegal activities. So far, wala man kung nakita ko sa Davao. Kasi taga Davao yan Taga Davao, doon yan sa Davao nag-start, di ba? Wala ko nakita. Talaga, honestly, wala ko nakita. Kaya hindi ko na-operitan. Kung meron ng mga information, dapat i-validate. Okay. Thank you.